Ayan po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. At ngayong hapon po na ito at ng mga nagdaang araw po ay maulan po, At nawa po ng bawat isa po sa atin ay nasa maayos ng kalagayan po sa oras na ito. Ayan, tayo po ay magsimula na po sa ating Bible study ngayong alas 4 po ng hapon. Naniyahan ko po na ang bawat isa po sa atin na tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, tinataas po namin sa inyo ang hapon na ito. Panginoon, kaya mo, Diyos, na kumilos ka sa mga anak mo na nakikinig sa oras na ito. Dilangin ko, Panginoon, na kumilos ka sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin. Ano man ang ginagawa ng mga anak mo, kaya mo, Diyos, na patuloy mo kami kausapin, encouragement sa amin ng mga salita mo, Panginoon, sa hapong ito. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. At ayun nga ho, maulan po sa araw na ito. At nawa po tayo po ay ligtas at tayo po ay maayos po sa oras na ito. At ayun nga po, kagagaling lang po natin sa camp. At yun nga po, maraming testimony ang bawat isa po sa atin at sa camp na ito. Iba-iba po ang paraan ng Diyos kung paano niya po tayo kinausap. Amen po. So, hiniwala po ko na ang bawat isa po sa atin ay kinausap ng Panginoon. Sinagot ng Diyos yung bawat katanungan, bawat panalangin po natin. Nandun yung kasagutan ng Diyos sa bawat isa. Amen po. Ngayon po sa hapon na ito, atin pong balikan yung mga pinag-aralan po natin ngayong July camp po. Amen. Ang topic po natin ay dito po sa Matthew chapter 24. Sabi niya ganun, are you ready? At kung may katabi po tayo, sabihin po natin sa katabi po natin, are you ready? Handa na ba tayo? Amen po ba? Ano ba yung sinasabi po niya na kailangan, handa ka na ba? Sa Matthew chapter 24 po, sabi nga po, sinabi ni Jesus ang mga senyales na mangyayari sa mundo. Amen po ba? So, hindi po nilihim ng Biblia, hindi po nilihim ni Jesus kung ano po ang pwedeng mangyari po sa mundo po. At ito po ay mga senyales na ang Panginoong Jesus po natin ay malapit na pong bumalik. Amen po ba? At ang take note po dito, sabi niya pong ganun, nakahanda ka man o hindi, ang Panginoon ay darating. Amen po ba? Ulitin ko po ulit, sabi nga po, nakahanda ka man o hindi, ang Panginoon ay darating. Isang bagay po na dapat nating matutunan ay yung paghahanda po sa buhay spiritual po natin. Amen po ba? Lalo na po sa panahon po natin ngayon, halimbawa na lang po, ngayon may bagyo. Amen? Siyempre, naniniwala po ako ng bawat isa po sa atin, naghahanda po tayo, iba po nagsipaglikas na. Pero dito po sa Biblia, kailangan po nating maganda pagdating po sa spiritual na buhay po natin na dapat aware tayo sa mga bagay na nangyayari po sa paligid po natin. Dahil nabanggit nga po ni Pastor Marlon, sabi niya gano'n sa turo niya, nabanggit niya na sinabi ni Jesus yung mga senyales na mangyayari sa mundo. At nakikita na po natin yung mga senyales na sinasabi ng Biblia. Amen po ba? At dito po, sa tinuro po ni Pastor Boy, meron pong isang bagay po na naalala ko po, tumatak po sa akin during na tuturo siya. Pagdating po sa spiritual na buhay po natin, kasi may binanggit po siya doon, sabi niya gano'n, napakahalaga na sa buhay Kristiyano po, o tayo po personal, spiritual, alam natin ang kalooban ng Diyos. Dahil isa nga po sa nabanggit ni Pastor Boy, sorry po sa words, meron pa ding mga tao na bobo pagdating sa spiritual nilang buhay. Ibig sabihin, may mga tao pa rin po na hindi nila alam yung spiritual nilang buhay. Amen po ba? Kasi sabi po dito, huling bili ni Jesus, humayo kayo. Amen po ba? Kasi yun naman pong huling bili ni Jesus yung humayo tayo. Dahil sabi niya po dito, nakailang camp ka na, nakailang lay hands ka na, may utos na ang Diyos. Kaya po tayo nagka-camp, kaya tayo lumalapit sa harapan
Kaya tayo nagpapapray kasi hinihingi natin sa Diyos yung anointing. At lahat po tayo sa camping ay may natanggap po tayo na anointing. At ang anointing po, may kalaki po ito na trabaho, assignment, o responsibilidad na kailangan po natin gawin. Tayo po bilang isang mga Kristyano, kung iisipin po natin, ilang beses na po ba tayo nakapag-camp? Siguro yung iba po sa atin, lagpas na ng 10. Amen. Maraming beses na tayo nakakapag-camp. At doon sa camping na yun, marami po tayong natanggap na anointing. Amen po ba? Marami tayong nasagap na kapangyarihan ng Panginoon, yung kapuspusan. Pero ang tanong po, sabi po dito, kahit anong dami na na-attenan mong camp, kung wala kang na-produce na kaluluwa, sayang lang. Amen po. Ulitin ko po ulit. Sabi nga po, nabanggit nga po ni Pastor Boy, kahit ilang beses ka nang nakapag-camp, nakailang beses ka nang nilay hands, sabi po dito, may utos na ang Diyos. At sabi po dito, ang nakakatakot, pananagutan mo yung mga tao. Alam mo na ang salita ng Diyos, alam mo na ang kaligtasan, and yet anong ginagawa mo? Isa po itong paalala po sa ating mga Kristyano na tayo pong nakatanggap po sa kaligtasan, nakatanggap po ng gifts ng Holy Spirit, alam natin ang salita ng Diyos, alam natin ang kaligtasan. Sabi po dito, anong ginagawa po natin? Paano tayo naghahanda? Paano po natin binabahagi ang salita ng Diyos? Paano tayo nagre-respond sa utos ng Panginoon? Magka-camp, kada camp na lang, tatayo tayo sa harapan, magpapalihans tayo. Pero ang tanong po, after nating magpalihans, after nating magpa-pray, anong ginagawa natin doon sa anointing, doon sa, anong ginagawa natin doon sa utos ng Diyos? Amen po ba? Kaya napakalaga po na after po nating mag-camp, ay dito po makikita kung paano po tayo magre-response sa natanggap natin sa camping. Amen? Dito natin ipapakita kung paano tayo magre-response doon sa utos na sinabi sa inyo ng Diyos. Amen po? Ang kalooban ng Diyos ay dinidiskubre. Nasa kalooban ng Diyos ang pagpapala. Yung unang hinahanap ng Diyos sa'yo, hindi yung pera mo. Mahadlangan ng pagpapala kung wala ka sa kalooban ng Diyos. Dahil always po ang pagpapala, ang kasaganahan, ang kagalingan po ay nasa pagsunod, wala po sa pagsuway. Kung gusto po natin na tayo po ipagpalain ng Panginoon, sabi niya, dapat nandun ka sa kalooban ng Diyos. Alamin mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa'yo. Bakit po? Sabi niya, lalabanan mo ang kalooban ng Diyos kung hindi mo alam. Dahil ang kalooban mo, ang sarili mong kalooban. Napakahalaga po na alam natin kung ano ba yung utos ng Diyos, ano ba yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Dahil kung hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos, mas mangingibabaw pa rin po yung sarili nating kagustuhan. Mas mangingibabaw pa rin po sa atin yung sarili nating kalooban. Kaya ito po ang kahalagahan po na sa buhay Kristiyano po natin, alam natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Alam natin kung ano ang utos ng Panginoon. Ang isang example nga po na nabanggit ni Pastor Boy dito nung camping, yung tungkol po kay Pedro. Naalala po natin nung time na nakita niya si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ano pong sagot ni Pedro? Multo. Pero sagot ni Jesus, ako ito si Jesus. Ngayon, ang sabi po ni Pedro, kung talagang ikaw yan, papuntay mo ako sa kinaroroonan mo. Amen po ba? Nandun yung tanong kay Jesus ni Pedro, kung talagang ikayo po iyan, papuntahin po ninyo ko sa kinaroroonan ninyo. Naalala ko po ito nung time na tinuro po ni Pastor Boy ito sa Rema Pills. Tinatawag po kasing Logos. Amen po ba? Ito yung salita ng Diyos, na ito yung, halimbawa sabihin po natin, sabi sa Bible sa Hebrews 10:25, huwag kakaligtaan ng pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. So yung pong salita na yun ay general po. So ibig sabihin pangkalahatan po yun. Hindi po niya sinasabi sa isang tao, hindi niya lang po sinasabi sa dalawa, kundi pangkalahatan para sa ating lahat. For example, sabi ng Biblia, ang sabi pa po ng Biblia, mahalin mo ang kapwa mo. Ibigin mo ang Diyos. Amen. So, yun po ay logos or general po na sinasabi ng Panginoon na dapat nating ginagawa. Pero meron po siya sinasabi dito sa Pedro. Sabi niya gano'n, Panginoon, kung kayo po iyan, papuntahin niyo po ako sa naroroonan ninyo. Amen. Sabi nga po na nabanggit po ni Pastor Boy nung camping,
sabi niya ganun, gustong malaman ni Pedro kung ito ba ang will niya para sa kanya. Meaning, kalooban mo ba, Panginoon, na magnegosyo ako? Kalooban mo ba, Panginoon, na ligawan kong itong babae na to? Amen? Kasi po, ang word na halika, nung panahon na sinabi ni Jesus kay Pedro na halika, ay para lang kay Pedro. Amen po ba? Ang salitang halika ay may kapangyarihan itong magtagumpay. Saan? Saan bang plano mo? Ang salitang halika ay may kakayanan o may kapangyarihan na magtagumpay ka sa anumang plano mo sa buhay. Amen po ba? Sabi niya po dito, ang rema, specific na sagot na para sa iyo lang, na dapat alam natin kung ano yung specific na utos ng Diyos sa iyo, sa akin, sa bawat isa po sa atin. Ulitin ko po ulit, ang salitang rema po ay specific na sagot ng Diyos na para sa iyo lang, na dapat alam po natin kung ano yung specific na utos ng Diyos para sa iyo. Dapat alam po natin kung ano ba talaga yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Amen? Sabi nga po na nabanggit nung camp, maghanap ka ng sarili mong rema. Huwag kang nakikirema sa iba. Ay, ang rema sa kanya, kaya ganun din ako. Ay, mag-worker siya, mag-worker din ako. Ay, magti-teacher siya, magti-teacher din ako. Hindi po. Ang bawat isa po sa atin, may specific na rema o utos ang Diyos na pinapagawa niya na para sa iyo lang. Amen po. Huwag kang nakikigaya. Sabi nga po dun sa turo ni Pastor Boy. Hindi tayo dapat nakikigaya na ito, tinawag siya dito, kaya ganun din ako. Ito din ang kalooban ng Diyos sa akin. Hindi po. Bawat isa po sa atin, may kanya-kanya pong pagkatawag ang Panginoon na dapat alam natin yun. Kasi bakit? Kasi doon ka mag-stand. Doon ka tatayo. Amen po. Kasi alam mo, mahirap. Habang nagpapatuloy ka, parang alon. Kasi bakit? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ibig sabihin, lilingkod ka, pero wala ka namang natatapos. Wala ka namang nagagawa. Amen po ba? At alam niyo po, itong kampo na ito, sabi kapag July camp daw ay para sa mga unbeliever. Amen po. Pero itong kampo na ito, sa tutusin po, ang ganda po ng ginagawa po ng Panginoon. Amen? Kasi sa akin po, kung naalala niyo po nung time na parang ngayon lang ulit nagtawag si Pastor Boy na magpo-full time. Amen po. Kasi kada camping hindi na nagtatawag kung sino mag-worker. Amen po ba? Maliban na sa magpa-part time, ganyan. Pero yung full time, yung salitang full time, alam niyo po, nitong July camp ko lang po ulit narinig na sinabi ni Pastor Boy na lahat na magpo-full time, lumapit. Alam niyo po, nung pagkasabi ni Pastor Boy na lahat ng magpo-full time, gusto kong lumapit. Tapos, syempre po, habang nakaupo po ako doon sa kinaupuan ko, iyak ako ng iyak. Kasi nagbigla pong nag-flashback sa akin nung panahon, year 2008, nag-flashback po sa akin na sabi ko, ito yung taon na, nag-commit ako sa Lord, nangako ako sa Panginoon na maglilingkod ako, magpo-full time ako, which is hindi ko maintindihan bakit ako magpo-full time. Pero alam niyo po, nung sinabi ni Pastor Boy na lumapit lahat ng gustong mag-full time, tapos bigla niya sinabi, kahit na matagal ka na sa pag-worker, i-renew mo yung pag-full time mo sa Panginoon. Alam niyo po, tumayo po ako doon sa harapan. Lalo niyo po, habang nakatayo ako, doon pa lang sa kinakaupuan ko, bago ako tumayo, alam niyo po, kung paano po ako tinawag ng Lord nung una, year 28, ganun pa din po yung pagkatawag ng Diyos. Bakit kasi, habang sinasabi ni Pastor Boy na lumapit lahat ng gustong mag-full time, ay sinasabi pa rin po ng Lord sa akin personal po, yung magpatuloy. Amen po ba? Sinasabi pa rin po ng Lord na akin ka. Amen po. So, ibig sabihin, walang pwedeng kumangkin sa atin kundi ang Diyos lang. Kasi po bakit? Kasi pagmamayari po tayo ng Panginoon. Amen po ba? At alam niyo po, isang bagay pa rin po dito, yung time na sa divided seminar. Amen po. Kung napasadaan niyo po at naalala niyo po yung time do sa prayer, intercede. Yung time ng mga Thessalonica, di ba sabi po doon, hawak ng mga Thessalonica,
yung prayer request ni Pablo, na kung saan ipanalangin mo kami, di ba? Sinasabi niya po sa sinasabi po ni Apostle Pablo na ipanalangin niyo kami. Kasi ang buhay po ni Pablo ay laging nasa bingit ng kapahamakan, laging sa bingit ng kamatayan. Kaya nangailangan po siya that time ng panalangin po sa mga mananampalataya. So ibig sabihin, hindi niya sinabi sa mga unbeliever, kundi sa mga believer din po, tulad po natin. Alam niyo po, nung divided seminar, sobrang nabibless po ako kasi divided. Sobrang meron kasi akong share po doon, testimony po, na sobrang nabibless po ako kasi napakabuti po ng Panginoon. Masasabi ko na lang, Lord, salamat. Kasi kahit kailan hindi ka nang iwan. Ano yun, kahit nga po yung prophecy ni Pastor Boy, di ba? Na sobrang nakaka-touch po na pakiramdam mo o pakiramdam ko sa akin sinasabi. Alam niyo po yung parang iniheli ka ng Lord habang sinasabi yun na, oo, sa kabila ng pagkukulang, sa kabila na hindi ka perpekto. Alam niyo, ang Lord tapat pa rin po siya. Kasi sinasabi pa rin po ng Panginoon, magtiwala pa rin po sa Kanya. Amen po. At alam niyo po, sabi ko nga po, divided seminar po namin. Ako po mismo napupuspus ako doon sa kinikwento ko. Kasi nakita ko po yung kabutihan ng Diyos, especially po sa amin pong mag-asawa. At ayun po, hindi po lingid sa atin kung yung mga bagay na pinagdaanan po namin. Pero isang bagay pa rin po na sinasabi ng Lord, hindi kami nag-iisa. Ang baga po, anumang laban, ay kasama ang Diyos. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, ayan, marami pa po tayong maririnig na mga testimony dito, marami pa po tayong maririnig na ano po yung mga natutunan ng bawat isa pagdating po sa camping. Pero alam niyo po, sobrang nabibless po ako kasi, before po mag-camp, sabi ko po sa asawa ko, sabi ko gano'n sa partner ko po, magka-camp tayo. And so, hindi po kami nagdalawang isip na hindi magka-camp kasi alam po namin na makakatulong po sa amin yung camp na ito. At ang Diyos po, hindi po niya binigo yung expectation po namin pagdating po sa camping. Amen po. At mas lalo pang nakita yung kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga po doon sa kanta, di ba? Ang Diyos lang yung luluwalhatiin, yung kinakanta po natin ngayon. Amen po. Ang pangalan niya itataas at luluwalhatiin. Amen po ba? Sa kabila ng daming pagsubok na pinagdadaanan, ang Diyos lang talaga yung luluwalhatiin mo. Ang Diyos lang talaga yung itataas mo sa buhay mo. Amen po. At ayun po, yun nga, sobrang nakaka-bless po yung pagkilos po ng Panginoon. At siguro po, grab ko na din po yung opportunity na to na testimony po yung sa divided seminar. Yun nga po, yung pagdating sa pag-intercede. Napakahalaga po talaga na nagkakaroon tayo ng prayer agreement po sa bawat isa. Kasi sabi po doon sa mga pinag-aralan po natin sa divided seminar, na iba kapag maraming nag-intercede doon sa pangailangan ng tao. Amen po ba? Kasi may mga bagay na hindi kaya. Pero dahil lang doon sa sama-samang nananalangin para doon sa tao, para doon sa mga bagay na pinag-pray natin, nagiging maayos lahat ng bagay. Amen po. Alam niyo po, isa po doon sa testimony ko po nung sa divided seminar po namin, yung kung paano po kumilos ang Diyos sa buhay po ng asawa ko. So last summer camp na doon din po tayo nag-camping. So tutusin po, yung paningin po ng asawa ko, liwanag lang po. Kailangan nakikita niya, pero yung tao hindi niya po nakikita. Hindi niya nakikita yung kulay ng tao. Pero alam niyo po, pagdating pa lang namin, pagbaba pa lang namin doon sa campsite, yung may mga lumapit po sa amin. Tapos sabi niya, anong kulay ng damit ko? Alam niyo po, sinabi niya specific ko na yung mga kulay. At kahit hindi nga magsalita yung tao, nami-mention niya ko na yung pangalan. Amen po. So, ganun po kabuti ang Diyos kasi tumpak na tumpak po yung yung tema po ng camping po natin, sa magazine po natin, na nagpapaalala po sa bawat isa po sa atin. Amen po ba na meron tayong Diyos na aalalay sa atin, meron tayong Jesus na nagpapagaling, merong Jesus na kayang baguhin ng buhay natin, at merong Jesus na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, kahit ano naman pong sitwasyon ng buhay po natin.
Amen po ba? So, sobrang nakakamiss lang po ang pagkilos ng Panginoon. Amen po. So, yun lang naman po sa hapon na ito. Nawa po ang bawat isa po sa atin ay na-encourage po at abangan pa po natin yung mga susunod pa po na magsasalita at pakinggan po natin bawat encouragement po ng bawat isa po sa atin. Alam ko po ng bawat isa po sa atin, marami tayong gustong i-testify. Amen po ba? At ayun lang po, sige po tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, salamat po Panginoon. Sa hapon na ito na patuloy mo kaming tinuturuan. Salamat Panginoon sa mga bagay na kinokorek mo sa amin, mga bagay na inaayos mo sa amin, Panginoon. Lord, hindi kami perpekto. Pero Panginoon, nandyan ka para sa mga pagkukulang namin, para tugunan, O Diyos, yung mga pagkukulang namin. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mong pinaparanas sa amin ng mga salita mo, mga pangako mo, O Diyos, at patuloy mong nire-restore ang bawat sa aming spiritual, Panginoon. Kaya, Ama, gawin mong uhaw pa ang puso namin sa mga salita mo, Panginoon. Gawin mo excited yung puso namin, Panginoon, sa mga salita mo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun lang po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon at mag-iingat po tayong lahat. God bless po.